kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Maaari po yan, Vice. Kasi itong mapagkwento na ito, mapaggawa ng kwento, pipilitin nila na i-link at umabot sa inyo. Pero walang maniniwala. Walang maniniwala kasi ng konting remorse sa sarili nila. Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. ano? Ganito na lang, sir. Yes, sir. Space lang. Let us know if it's ready already. Okay, sir. Let's go, bro. Okay? Teka, sandali lang. Wala na lapit. Okay na yan. Relax tayo, boys. Medyo, teka, may mga kasama pa kayo doon. Hintayin natin. Okay. Okay lang. Wait. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Lods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bibi Sara muling bumisita sa Central Office ng Iglesia ni Cristo. All goods yan. Inggit na naman. Itong si Bungit-ngit, baka mamaya malaman naman natin. Sila naman ang bumisita. Ano kaya mukhang ihaharap nila? Dahil sa ginawa nila kay Senador Marcoleta. Sige nga, try nyo nga. Subukan lang natin kung makakapunta ba. Ano ang kwento rito, at bakit bumisita si Bibi Sara? For sure, siyempre, magpapasalamat si Bibi Sara sa tulong. Malaking bagay ang tulong ng iglesia, lalo-lalo na doon sa Cebu at Davao. Kaya bumisita siya. Pero, siyempre, alam nyo na. Gagawin ba nila yan? Yung kabila? Mga kabisita kaya? Yan ang tanong. At ito, Bibi Sara, tiwalang di madadamay sa anomalya. Tama. Hindi madadamay si Bibi Sara sa anomalya. Kasi, hindi naman dorobo si Bibi Sara. Nasagot ng COA lahat ng pinagbibintang sa kanya. Hindi dorobo si Tatay Digong. Nasabi ni Miriam Santiago. Diba? Hindi dorobo si Pulong. Sinagot na rin yung 51 billion na binibintang sa kanya ni... sino ba to? Yung asong aw-aw. Kasi lumalabas yung asong aw-aw at sinasabi meron daw ito si Pulong na dinorobong 51 billion. Sinagot na ng DPWH sa libro, kapal. Galing kasi nito mag-imbento. Sisirain talaga, no? Bahala kayo. Tumirik ang mata nyo sa inggit. Inggit at galit dahil hindi sila abante sa 2028. Sino? Itong mga asong aw-aw. At itong pinagtatanggol ni aw-aw. Sagana mamayan, pakinggan nyo kung ano yung mensahe ni Senador Marcoleta. Bakit? Ano meron dyan? Kasi parang hinahaling tulad yung mga mga malalaking dorobo. Itong malalaking dorobo na to, mamaya, siya bahala magpaliwanag niyan. At Mayor Magalong, nagsampa ng kaso bago pumutok ang anomalya sa flood control. Abangan natin kung ano yung mga balita dyan. Ito yung magandang... kasi, alam nyo, yung nakaraan, di ba, bumisita si Bibi Sara. Siguro nainggit yung... yung nakaupo. Bumisita rin. Natatandaan nyo yun? Pag bisita ni Bibi Sara, bumisita din si Bungit-ngit. Ngayon, try nyo bumisita. Ang tanong namin. Tanong lang naman, try nyo. Dahil sa ginawa nyo kay Senador Marcoleta, ginalingan nyo yung pagtanggal sa Blue Ribbon, sa tingin nyo, ewan ko lang kung papapasukin sila, Baka, di umano. Baka, hindi. Subukan lang para makita. Di ba? Kasi wala namang masama eh. Kung pumunta sila, tapos sinabing, ay, wala, busy. Di pwede. Alam nyo na kung ano yun. Kung halimbawa pumunta at nakapasok, tapos, pumunta sila, di ba? Ano na? Masama ang timpla. Hindi masyado nakangiti. Ibig sabihin, alam nyo na rin kung ano ibig sabihin.
Abangan natin ang mga susunod na eksena dyan. Pasok natin to. Samantala, dumating po sa Central Office ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte kaninang hapon. Kaya alamin po natin ang detalye sa report ni Laila Tumanan. Muling bumisita kaninang hapon sa Iglesia ni Cristo Central Office sa New Era, Quezon City si Vice President Sara Duterte. Malugod siyang tinanggap ng Executive Minister ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpaabot siya ng personal na pagbati sa nalalapit na kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at ng malaking pasasalamat maging sa mga kaanib ng Iglesia sa malaking bahagi nila para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ang saya-saya, di Sa ba? panahong ito ng magkakasunod na mapaminsalang mga kalamidad sa bansa, kinilala rin ng Vice Presidente ang nagagawa ng Iglesia ni Cristo na komprehensibo at agarang pagtulong sa mga kababayan nating labis na nangangailangan sa pamamagitan ng proyektong lingap sa mamamayan. Nitong mga nagdaang Kaya ba nila yan? Si VP Sara, yung nagkaroon ng mga ganyan sakuna, yung truck ng Davao, pinapunta ng Cebu. Eto, ang iglesia, tingnan nyo, ang dami. Nabibigay kagad. Eh yung isa, anong nangyari? Binalik pa, bumalik pa. Tapos na. Ano yung pagbalik? Anong dinala nyo? 20 pesos per kilo. Benta. Oo, may paliwanag dyan yung yung USEC. USEC ba yun? O ano, may paliwanag. Ang sabi daw, ang bigas daw na yon ay hindi naman daw pinamimigay, binibenta. Nak ng tipak mo. Nasa kunaan na nga eh. Diyos mo yung marimar naman. Ang galing mo naman mag-isip. No. Ang galing mo mag-isip. Hindi raw binibenta. Kung ganyan na magiging tagapagsalita nyo, talagang babagsak sa trono. Sa kinauupuan. Bakit? Tingnan nyo naman. Dapat sinabi mo na lang, maghihintay tayo ng abiso. Dahil yung mga bigas na yan ay nakalaan talaga, ipamimigay sa ana. Kaso nga lang, mayroong programa na ibenta. Dapat ginaligan nyo yung pagpapaliwanag. Smiyo Marimar. buwan ay hindi lamang magkakasunod ang isinagawang relief operations, kundi maging ng Iscan International bilang pagtulong sa pamahalaan. Sa buwang ito ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, nitong mga nagdaang araw ay nagsimula na ang worldwide lingap sa mamamayan sa mahihirap na residente hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang dako na nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang serye ng mga aktibidad na ito ay masasaksihan sa Net25 sa Oktubre 31, alas 10 ng umaga. Di ba? Kita nyo, ito ho walang pondo. Ibig sabihin, yung mga miyembro ay parang yung, ano ba tawag ho doon? Parang, ano ba? Ikaw po ba tawag doon? Kung yung kusang loob ba? Di ba? Kita nyo ang daming tulong, gobyerno, milyon-milyon, trilyon, wala tutulungan. Bebenta mo pa yung bigas. Diyos Marimar naman, Marimar naman. Nakakagigil. Ito namimigay ang iglesia namimigay ng tulong. Doon na sa Lanta, doon sa Cebu at Davao. Kayo bebentahan nyo ng 20 pesos na bigas. Nakakarindi kayo. Alam nyo, nakakarindi sila. Talagang, wala na talaga, hindi pagtulong ang nais nito mga to Alam nyo kung ano? Panggigipit. Oo. Ikaw ba naman nasa sitwasyon ka na, yung bahay mo wala, yung sahig mo biyak, hindi mo alam kung saan ka tutulog. Tapos may bentahan ka pa, wala ka na nga. Ito tayo, mapunta tayo dito. Naniniwala si BP Sara na hindi siya madadamay. Talaga namang hindi siya madadamay. Bakit siya madadamay? Hindi naman siya kontraktor. Diba? Hindi naman siya nandurobo ng bilyon-bilyon at hindi naman siya hinahatira ng mali-maliit ang pera. Bakit siya madadamay? Oo, gagawa siya ng mga kwento. Nalusutan na ni BP Sara lahat yun Ngayon, meron namang kwento. Ano naman? Ang kwento na yan, pagdating ng tandem, yung isa ay sisiraan. Pwede kasing mangyari, Sara Bongo. Di ba? Yung tatakbo ng Vice President, yung nasasabing si Paos, nababalita na tatakbo. Kilala niyo ba si Boy Paos? Si Boy Paos, hindi niyo kilala. Kilala niya si Boy Paos. Si Boy Paos ay nababalitan tatakbo ng Vice President. Kaya ito nagagawa ng kwento na
si Senador Bongo. Pero hindi pa rin tayo naniniwala. Drama lang ng mga kalaban yan. Pero samantala, ito, gusto nating malaman, kung sakasakali, ano naman ibabato nila kay BP Sara para madamay sa anomalya? Sige nga, kwento nyo sa amin. Duda si Vice President Sara Duterte na maaring batid na ni Pangulong Marcos Jr. ang kalalabasan ng investigasyon ng Independent Commission sa manumalyang flood control project dahil sa pahayag umano nitong hindi na aabot sa tanggapan ng Pangulo ang issue ng nasabing iskandalo at korupsyon. Bagamat kumpiyansa si VP Sara na hindi siya madadawit sa mga kontrobersiya, hindi naman niya iniaalis ang posibilidad na ipilit ng iilan na sangkot ang kanilang pamilya. Samantala, hindi muna nagkomento ang pangalawang Pangulo kung pwedeng maging state witness sa anomalya itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na sa huli hindi malayo na maugnay ang kanyang pangalan maging ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na hindi siya madadawit sa nabunyag na anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Wala naman anyang ganitong klaseng proyekto ang OVP o kahit ang Department of Education o DepEd nung siya pang kalihim nito. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Pero kung ipipilit, tiyakan niyang magagawan ito ng paraan upang maikonekta sila ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Sa ngayon, ang nakikita niyang pwedeng gamitin ang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways na iimbestigahan na rin ang CLTG Corporation na iniuugnay naman kay Senator Bongo. Sa tingin ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililink nila. Ayun. Sa tingin ko, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Maaari po yan, Vice. Kasi itong mapagkwento na ito, mapaggawa ng kwento, pipilitin nila na i-link at umabot sa inyo. Pero walang maniniwala. Walang maniniwala. Kasi nga mas kukuha, yung nabato sa inyong issue, nasagot lahat. Doon na lang alang hindi naman kayo kontraktor. Hindi naman kontraktor si Tatay Digong. Wala naman sa inyong kontraktor. Bakit? Doon lang, ito lang dahil nga si Senator Bongo parang kaalyado ni Tatay Digong. So, sa panunungkulan ni Tatay Digong, nakapesto si Senator Bongo. At yung kanyang kamag-anak ba yun? O kung ano man ang binabato sa kanila, isa daw kunong kontraktor. Malalaman natin yan. Lilitaw naman sa investigasyon Pero sabi nga ni Senador Bongo, di ba, maimbestigahan nyo pakulong kung dapat ipakulong. Yun. Yan ang talagang totoong walang kasalanan. Kasi kung meron yan, siyempre, poprotektahan yan. Sinabi niya, pakulong nyo. Tutulong pa ako sa investigasyon. Yun. Tumpak. Ano na? Pahiya na naman kayo. Di ba? Gawa-gawa na naman sila istoryahin. Senator Bongo, malulusutan mo yan. Alam ng taong bayan, nag-number 1 ka, doon pa lang sa malasakit. Marami kang natulungan. Isa-isahin na natin para magkaalaman na. Ikaw, na nanonood sa akin, magkano binigay sa'yo ng malasakit nung lumapit ka sa malasakit? Sige nga. Di ba? Hindi kakarampot ang binibigay ng malasakit. Kung kaya nilang magbigay ng 100,000, nagbibigay sila. Sa akin, malaki na tulong ng malasakit. Lumapit kami sa malasakit, 50,000. Nung nangailangan kami sa Mars. Kwento mo sa akin. Type mo sa comments nyo kung malaki, magkano ang nabigay sa iyo. Tuloy. Siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna at si Senator Bongo nasa kabilang side. Bilang reaksyon naman sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi aabot sa Office of the President ang issue na ito ng anomalya sa flood control, sabi ni VP Sara, patunay lang yan na alam na ng Pangulo ang kalalabasan ng mga ginagawang pagdinig. Sa ganitong ongoing yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo
na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry. Sa tanong naman kung pwede bang maging state witness sa kaso, si dating House Speaker Martin Romualdez ayaw magkomento ni VP Sara, pero may pasa rin siya. Sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Kinumpirma naman ni VP Sara na isa sa pinaggamitan ng kanilang confidential fund ay ang mga sumbong ng korupsyon sa DepEd. Kabilang dito ang overpriced laptop na natuklasang konektado kay dating Congressman Saldico. Ang kontraktor umano rito, ang kumpanyang konektado kay Ko na SunWest. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Saldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education. Ang laptop na yan, yung issue ng laptop na yan, nilink din kay VP Sara yan. Oo, way back 2023 ata yun to 2024. Nilink yan sa kanya. Oo, akala nga ng marami, siya yung, eto palang, buti na lang naimbestigahan. Buti na lang nabanggit mo, VP Sara. Oh. Wala talaga silang magagawa dyan. Pag ginamitan na ng confidential fund ni VP Sara, ang dapat pa imbestigahan. Sana lang kasi wala na tayong balita dito sa mga individual na dapat sila ang mapanagot eh. Asa na ba ngayon si Saldico? Nasa na? Wala na kayong balita kung nasaan. Asa na ba ngayon ito si Balulong? Di ba ang pangalan ngayon medyo nawawala-wala na sa eksena? Bakit? Ito yung issue eh. Tinuro nila si Senator Bongo. Kaya mainit, hot seat ngayon si Senator Bongo. Akala naman nila magtatagumpay sila. Kahit i-divert nyo pa ang usapin, alam ng taong bayan kung sino sisingilin. Totoo yan. Alam ng taong bayan. Kaya, yung lumalabas na ang mga Gen Z. Isang representative ng Batangas at isang representative ng Cavite. So, mga bata pa po yan. May mga boses na. Actually, hanga daw si si Representative Lebiste dito kay Kong Meow Barsaga. Paano mo nasabi? Tayo ho ay tayo ay nagre-research. Sabihin na naman nila naku, kwento mo lang sa unggoy. Hindi ho. Oo. Kaya kayo galingan niyo yung pagkukwento niyo Huwag yung puro sa opinion, puro sa sariling bibig. Kumuha rin kayo sa mga maayos maayos na... eto na! Ang point mo, kung ako po ay comparable sa ating distinguished representative ng Cavite, hanga ako sa kanya. At I think na kailangan natin ng mas maraming mga independent voices sa Kongreso. Ako po... hanga sa kanya, sir? Because may kasabihan si Voltaire, I may not agree with what you say, but I will defend to my death your right to say it. Mabuti ang free speech at ang plurality of voices dito sa Kongreso. And I would like to credit Congress for allowing other members to speak openly with different opinions. There are many members of the minority who have also given their own very informative speeches about the budget in the past week. And this is all very useful for the legislative process to allow people to express differing opinions. And again, I think it is a credit to Congress that I can give this press briefing in the House Media Center. Kaya nagpapasalamat po ako sa 20th Congress for allowing us to express these views. Kung humahanga kayo dito kay Kong Barsaga, dapat yung ibang mga congressman magsalita na rin. Para saan? Alam nyo naman nangyayari ngayon dyan. Meron lang ikukwento si Senador Marcoleta. Ito ay patungkol doon sa mga malalaking bakulaw at malalaking durobo. Ano ba yun? Hindi pa natin sure kung ano yun. Kaya nga alamin natin ngayon. Samantalang ang dami niyang kayang isipin sa ikabubuti ng ating bansa. Opo. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila
Yan, opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito, hindi nakatungtong sa paaralan eh. Kahit grade 2, hindi umabot eh. Di ba? O kaya naman, wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, oo. Pati salita ng mga hayop eh naiintindihan nila. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan. Kaya nakaisip ng ganun eh. Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba eh... Mamahaling eskwelahan pa talaga. Oo, yung iba nagsipasok pa sa seminaryo eh. Meron pa ba? Oo. Talaga, Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong idea. Mamaya sasabihin ko sa'yo. Sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasaniban eh. Hindi pang karaniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi eh. Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Nako, yan na. Karaniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may pangkaraniwang, may damdamin yan eh. May guilt feeling din yan, nahihiya. Totoo naman tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh. Gabi. Saka nakatay pa mukha. Nakataki pa, dahil nahihiya eh. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang nakapang mukha. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Sapagkat alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh. Trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pagpagamot eh. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Alam niyo ho, kung yung pera na ninakaw, kung gagamitin lang sa maayos, ganda ng Pilipinas. Maganda. Kung ang lahat, sana, hindi naman lahat. Sabihin natin mga 70% ng mga namumuno maganda ang pag-iisip at may initiative, merong political will, ganda. Kasi ikaw ba naman ipapaayos mo yung lugar na standard yung mga ginagawa, standard yung mga bakal, kahoy, kung ano man yung halimbawa parke, sabihin natin parke. Kasi alam nyo sa atin dito sa Mars. Wala hong magandang parke na dinedevelop ang isang lungsod o bayan na ginagastusan na merong anong tawag yung lakaran, joggingan, tapos merong mga pwede ka mag-workout. Doon sa napuntahan ko, malawak, tapos may mga puno pa, tapos may mga pathway pa na talagang sementado. Oo, napakaganda. Yun ho naka-Bermuda. Mini-maintain ho yun ng council. Tapos, ang bukod pa doon, meron pang parkingan. Wala hong bayad yun na. Oo, ang kagandahan kasi, disiplinado ang tao. Hindi kasi dito binabalahura eh. Yung ano ba tawag doon? Respeto o ano ba tawag doon? Yung tama, respeto o yung attitude ng tao ang may mali. So, napunta tayo sa attitude, no? O, sa bagay kasi yung attitude pag nanakaw din yan eh. Oo.
Naihalantulad ko lang na kung sana 70% na mga namumuno magaling, hindi sana ganito ang Earth, no? Hindi sana ganyan ang Earth. Kaya nyo, pag na-develop ang Mars, papakita ko sa inyo. Kaya ito si Mayor Magalong, dati pala nagsampa na iyan ng kaso bago pumutok ang anomalya. Ano kaya yung kaso na yun? Patungkol saan? Alamin natin. Yung mga corruption cases na yan, ni-raise ko po yan. Yun. Ni-raise ko po yan. So, alam nyo, nag-file na ako ng kaso dati. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve. Another is, I also raised this issue. Nagbigay ho ako ng makapal na folder kay Secretary Bunuan. Personally, I hand it over to him. This is truth on the line. Before you left the ICI, nagkaroon ba kayo ng chance to forward it to them dahil advisor yung role nyo, di ba? Kay investigador, kay advisor, pwede naman kayong magbigay ng mga ganong rekomendasyon. Bago kayo umalis, naibigay nyo ba yung iba yung mga recommendation sa kanila or through general assurance siguro? Well, we have been talking to the executive assistant of the chairman. At siya naman yung mga concern na yan, part also na napapag-usapan ho namin during our meeting. Kasi araw-araw naman po, nandun kami. Nag-uusap pa naman kami. At isa yan po sa mga konsipapan namin, mga observations namin. But siguro yung iba pong observation ko na ngayon na wala na po ako, I'll probably reduce this into writing para formally po i-turn over po sa kanila. At hindi pa nga ho namin formally i-turn over yung ibang ebidensya rin kay General Asurin. Kasi sabi nga niya sa akin, sir, i-organize ko muna yung team ko, saka ulit tayo mag-usap. In fact, hindi lang naman sa flood control nag-umpisa yung mga observations nyo. Matagal na kayong kinukot about the overpricing, halimbawa sa roads, no? Cat's eyes. At sabi po ng iba, bakit daw hindi kayo mag-file ng kaso? I mean, ano po yung masasabi ko sa mga ganong comments? Ma'am, yung mga corruption cases po na yan, ni-raise ko po yan. Pero alam niyo, nag-file na ako ng kaso dati. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolve yung mga kaso. Another is, I also raised these issues. Nagbigay ho ako ng makapal na folder kay Secretary Bunuan. And personally, I hand it over to him. Pero wala rin ho nangyari. In fact, I confronted him during the hearing. At sinabi niya nga sa akin na hindi nga niya na-actionan. At tinanong ko nga sa kanya, with all these anomalies na nangyari, tinanong ko rin ho sa kanya lahat yan. Unfortunately wala na ho ako sa ICI. Hindi ko na rin po na-follow up lahat yung mga questions ko. Baka mali po yun pagbigyan yung tao, no? Dahil pati siya ngayon nadadawit dito sa iskandalong to Pero nabanggit nyo na no action kung sakaling may ganyang mga complaints. Sa tingin nyo ngayon, gaano kalaking problema yung legal system natin? Kasi yan din ang inaalala ngayon ng mga maraming tao. Imbestiga. Mamaya wala namang mangyayari dyan, makakawala din yung malalaki. Tapos gagapang yung kaso, abutin ng 20 years. Tapos wala, everything will go back to business as usual. Gaano po kalaking problema? I'm sure nararamdaman nyo yun Yung mga constraints natin through the legal system. I completely understand po yung sentiment ng taong bayan. Pero because it's a trust issue kasi minsan may mga certain circumstances po na yun po yun, na apektuhan po yung tiwala nila sa gobyerno. Tulad po yung naapektuhan din yung tiwala sa gobyerno. Pero ako mismo, kung papabayaan lang po yung ICI na trabahuin niya, yung kanyang i-perform niya yung kasarili niyang mandate at wala pong magpe-pressure sa kanila, I believe they will be able to really deliver. Kaso nga lang, Sir Mayor, paano kung yung walang magpe-pressure pero meron silang amo? Hindi nga sila pinipressure pero siyempre alam naman natin kung sino amo nila. Isipin nyo nga yun. Diba? Ano mangyayari? Meron pa nga tayong nakita Yung dating anong tawag nito? Dating sticker Biluin nyo magsasalita lang Yung taga-ICI pa yung nagano. Gusto nyo ipakita natin? Yung taga-ICI pa mismo. Oo, nakakapagtaka. Binigyan pa ng atensyon, oras. Papakita ko sa inyo Pagsabihin nyo, niloloko kayo Oo. Parang minanduhan pa ata yung mga reporter. Wait lang ha. Sticker, salita ka na. Parang gano'n na lumalabas Ay papakita ko sa inyo para hindi kayo malito. Baka mamaya
Akala ng iba, itong ICI, kayo na hong bahala kung ano yung pananaw nyo sa kanila. Basta ako, nararamdaman ko, itong ito ay... How are you? Ano? Ganito na lang, sir. Yes, sir. Space lang. Let us know if it's ready already. Okay, sir. Let's go, bro. Okay? Teka, sandali lang. Wala na lapit. Okay na yan. Relax tayo, boys. Medyo Teka, may mga kasama pa kayo doon. Hintayin natin. Okay. Okay lang. Wait. Hintayin lang muna natin. One at a time ang questions, ha? Speaker, okay. So, first off, yun po naging testimony natin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. Okay. And of course, any information about the insertions on the budget. Kita nyo, nagpapasalamat pa siya. At ito naman yung isa, yung ano yan, anong pangalan yan? Oo, talagang, sige na. Parang nilatagan pa ng no? Wait lang ayusin ko muna para makapagsalita ka alam na. Kaya kung umabot ka sa video natin ito like and share Bye-bye.